Mali ang paggamit mo ng credit card. Kaya pwede kang mabaon sa utang at mawalan ng libo-libong piso sa interest at fees. Nung first time kong magka-credit card, marami rin akong pagkakamaling ginawa na sana naiwasan ko kaagad. Kaya naman itong 8 credit card mistakes na dapat iwasan ng beginners. Ito ang una, minimum payment lang ang binabayaran. Isa ito sa pinakamalaki kong pagkakamali nung bagong credit card holder pa lang ako. Akala ko noon, basta mabayaran ko lang ang minimum payment, okay na. Pero pagdating ng next billing statement, dun ko na-realize na mali pala to. Oo, hindi ka nga matcha-charge ng late payment fee dahil nakapagbayad ka on time. Pero yung natitirang hindi mo nabayaran ay papatungan pa rin ng interes. Kaya habang tumatagal, lalo lang lumalaki ang utang mo. Kaya ang golden rule, bayaran mo lagi ang statement balance ng buo bago ang due date. Tratuhin mo ang credit card na parang cash. Kung hindi mo kayang bayaran ng buo before due date, huwag mo nang iswipe o gamitin ang credit card mo. Number 2, pagkuha ng cash advance. Isa ito sa pinakamalaking pagkakamali ng mga beginners, ang mag-withdraw ng cash gamit ang credit card. May tinatawag kasi na cash advance limit o ang maximum na halaga na pwede mong i-withdraw gamit ang card mo. Halimbawa, kung ang credit limit mo ay 30,000 pesos at ang cash advance limit na ibinigay ng bank mo ay 30%, kaya hanggang 9,000 pesos lang ang pwede mong withdraw sa ATM. Pero hanggat maaari, iwasan mo ito. Una, may cash advance fee na kadalasang nasa 200 pesos o higit pa kada withdrawal, depende sa bangko. Pangalawa, may interest ito na pwedeng umabot sa 3% kada buwan o humigit kumulang 36% kada taon. At ang pinakamasakit, walang grace period. Ibig sabihin, sa mismong araw na nag-withdraw ka ng pera, nagsisimula na agad tumakbo ang interest hanggang sa mabayaran mo ito ng buo. Number 3, pinapahiram sa ibang tao ang credit card. Isa pa ito sa mga karaniwang pagkakamali ng mga beginners. Bilang Pinoy, masyado tayong mabait o madaling maawa. May manghihiram ng credit card, tapos papayag naman tayo. Pero pagdating sa credit card, huwag mo itong ipapahiram. Kahit pa sa kaibigan o sa kapamilya mo. Bakit? Dahil sa huli, ikaw pa rin ang responsable sa lahat ng charges na papasok sa card na nakapangalan sa'yo. Isipin mo, paano kung hindi ka na bayaran ng nanghiram? E di ikaw ngayon ang mag-aabono. At posible pang ma-chargean ka ng interest kung hindi mo mababayaran ng buo. Isa pa, kapag pinagamit mo ang credit card mo, posible ring ma-expose ang sensitibong impormasyon nito. Kapag napunta yan sa maling tao at hindi naging maingat sa paggamit, pwede itong magdulot ng unauthorized transactions at iba pang problema. Tandaan, personal mong gamit ang credit card. Pangalan mo ang nakalagay dyan at credit history mo rin ang nakataya. Kaya hanggat maaari, ikaw lang ang gumamit nito. Number 4, hindi pag-waive ng annual fee. Ito ang isa sa mga bagay na hindi alam ng maraming beginners at isa na ako dun. Actually guys, nakakayaman sabihin pero hindi ko nga alam dati na may annual fee pala ang credit cards. Pero ang magandang balita, sa maraming credit cards, pwede kang mag-request na ipa-waive ang annual fee sa pamamagitan ng pagtawag sa customer service ng bangko mo. Bibigyan ka nila ng conditions. Halimbawa, kailangan mong gumastos ng 10,000 pesos sa loob ng 90 days o iba pang spend requirement at time duration, depende sa bangko mo. Pero kung regular mo namang ginagamit ang credit card mo sa grocery, gasolina o pagkain sa labas, posible mo ring ma-meet ang requirement na yan nang hindi ka gumagastos ng extra. Isa pa, may mga credit cards na no annual fee for life. At isa sa mga ginagamit ko ngayon ay ang Union Bank Rewards Visa Platinum Credit Card na may no annual fee for life promo as of this recording. Kung gusto mong i-check ang current promo, ilalagay ko ang details sa description. Option na lang to kung trip mo. At habang ginagamit mong credit card mo sa iyong paggastos, pwede ka rin makaipon ng points at rewards. Pero mag-ingat, maraming beginners ang nauwi sa sobrang paggastos dahil sa next mistake na ito.
Number 5, gumagastos para lang sa discounts at perks. Isa rin ito sa mga karaniwang pagkakamali ng mga beginners. Yung tipong willing kang gumastos ng 30,000 pesos sa loob ng 30 days para lang makakuha ng 200 pesos discount sa isang sapatos. Medyo exaggerated ang example natin pero gets nyo naman siguro ang point. Ang problema, binabago mo na ang spending habits mo para lang maabot ang promo o reward. Imbis na makatipid ka, lalo ka pang napapagastos dahil bumili ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Kaya ang tanong, worth it ba talagang gumastos ng 30,000 pesos para lang makadiscount ng 200 pesos? Kung bibili mo naman talagang item at planado ang gastos mo, okay lang. Pero kung napapagastos ka lang dahil sa promo, baka hindi ka talaga nakakatipid at hindi na worth it yan. Kaya tandaan, gamitin ang discounts, points at freebies bilang bonus lang. Huwag itong gamitin bilang justification para lang gumastos. At speaking of points, yung mga beginners, ito yung mistake na hindi nila ginagawa sa kanilang credit card. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakit na rin ang notification bell. Salamat! Number 6, hindi paggamit ng rewards or points. Isa rin ito sa hindi ko alam noong beginner pa lang ako. Hindi ko alam na habang ginagamit mo ang credit card mo, pwede ka pala makaipon ng points, rewards at iba pang perks. Siyempre, depende pa rin ito sa credit card na meron ka. Kaya i-check mo rin kung ano ang mga benefits na kasama sa card mo. Kapag nakaipon ka na ng sapat na points, pwede mo itong i-redeem bilang cashback, rebates, fuel discounts, gift certificates at sa ibang cards, pwede pa itong gawing air miles para sa free flights, seat upgrades, hotel stays at airport lounge access. Pero gaya ng sinabi natin kanina, huwag kang gumastos para lang makahabol sa rewards. Mas magandang isipin na bonus lang ang points na makukuha mo sa mga gastos na gagawin mo naman talaga. Kung kailangan mo ang bibilin mo, magandang gamitin ang credit card para maka-earn ka pa ng rewards. Pero kung napipilitan ka lang gumastos para makaipon ng points, baka mas malaki pang magastos mo kaysa sa value ng rewards na makukuha mo. Number 7, hindi pagbayad sa mismong bank ng credit card mo. Isa rin ito sa naging pagkakamali ko noong beginner pa lang ako. Noon kasi, hindi pa ganun kauso ang online banking at mga apps. Kaya sa mall o sa bayad center pa ako nagbabayad ng credit card bill. Ang problema, hindi lahat ng payment channels ay real-time ang posting. May iba na umaabot pa ng 1 to 3 banking days bago mag-reflect ang payment. Kaya kung sa mismong due date ka magbabayad, posible pa ring malate ang posting ng payment at magkaroon ka ng late payment fee o iba pang charges. Kaya hanggat maaari, huwag mong hintayin ang due date. Magbayad ka ng mas maaga o kung available, gamitin mo ang mismong app ng bank na nag-issue ng credit card mo dahil kadalasan mas mabilis ang posting ng payment doon. Halimbawa, kung Union Bank ang credit card mo, pwede mong i-enroll ang card sa Union Bank app mo at doon ka na rin mismo magbayad. Mas convenient, mas mabilis, walang extra fee at hindi mo na kailangan pumila o bumiyahe pa. Number 8, huwag gawing easy access ang credit card mo. Isa sa mga dahilan kung bakit madaling mag-overspend ang ibang tao ay dahil nakasave ang credit card nila sa Shopee, Lazada, Grab, online games, online sugal at iba pang apps. Kung beginner ka pa lang sa credit card at medyo excited kang gumastos, baka mas mabuting huwag mo nang gawing default payment method ang credit card mo. Kapag isang tap lang kasi ang checkout, mas madali kang matuksong bumili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Isa pa, kung may ibang gumagamit ng phone mo, tulad ng anak o kapatid, posible ring makapag-checkout sila nang hindi mo namamalayan. May naging balita rin noon tungkol sa batang nakagastos ng around 100k sa online games dahil nakasave ang payment method ng magulang niya. At panghuli, maging maingat sa pag-save ng credit card sa mga hindi kilala o hindi mapagkakatiwalaang websites at apps. Siguraduhin mong legit ang platform bago mo ilagay ang card details mo. Pero kung disciplined spender ka naman
at kaya mong bayaran ng buo ang credit card mo, wala namang problema kung nakakonect ito sa mga trusted apps. Ang punto lang natin dito ay huwag gawing sobrang dali ang paggastos, lalo na kung nagsisimula ka pa lang at alam mong impulsive buyer ka pa. Kaya naman before you swipe, ito ang 3 importanteng tanong na dapat masagot mo. Number 1, kailangan ko ba talaga itong bibilhin ko? Number 2, kaya ko ba itong bayaran ng buo before due date? Number 3, bibilhin ko pa rin ba ito kung cash ang gamit ko? Bottom line guys, hindi masama ang credit card. Ako mismo, gumagamit niyan, pero hindi naman ako nabaon sa utang at naging impulsive buyer. Dapat talagang tratuhin mo ito na parang cash on hand. Kung hindi mo kayang bayaran ng buo, huwag mo nang gamitin. Ugaliin mo rin i-check ang statement of account mo. Siguraduhin tama ang lahat ng transactions at alamin kung kailan ang due date mo. Huwag din basta-basta kumuha ng credit card. Dapat akma ito sa iyong lifestyle at goals. Example, para bayan for travel, sa gas, grocery rewards, and so on. At huwag mo rin i-activate ang credit card kung pinadalan ka ng bangko mo, lalo na kung hindi mo naman talaga kailangan. May mga tao din na much better na walang credit card at wala namang masama doon. Lalo na kung alam mong mahirapan kang kontrolin ang paggastos mo dahil dito. Sa huli, tool lang ang credit card. Kung mali ang paggamit mo, pwede itong maging dahilan para mabaon ka sa utang. Pero pwede ka rin itong tulungan makatipid sa ibang gastos, makaipon ng rewards, at mas maging convenient ang buhay mo. At kung gusto mo pang malaman kung paano makakuha ng credit card kahit hindi ka nag-a-apply at iba pang info at tips dito, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.